Ako ang kanyang ninja. Hindi pwedeng tumangan na lang ako dito at walang gawin. Mag-iingat kayo lahat. Ang inyong kalaban ay malapit nang dumating. Pero bakit? Sa mustang muli, kaibigan, sa video nito pag-uusapan nga natin kung ano nga bang tunay na wakas ng kwento ng Flame of Recca. Nasaan ako? Anong lugar to? Bale marami pang nangyari matapos putulin yung anime sa pagtatapos ng Urabuto Tournament. Hindi ko akalain matatapos ka agad ang kwento nito. Hindi pa rin naman tapos ang laban ni na Kuya Recca at Kuray. Sigurado, may magkakainteresa naman sa kapangyarihan ni Miss Ana Yanagi. Hindi pa natutuklasan kung paano matatagal ang sumpa kay Miss Kagerong. Kahit na anong mangyari, ako pa rin na magliligtas sa aking prinsesa. Siguro hindi natin matatalakay ang bawat detalye pero susubukan kong ibuod yung mga nangyari matapos maglaban ni Recca at Kuray hanggang sa pinakauling yugto kung saan nagkaroon nga ng unexpected na kapangyarihan, si Recca. Ako si Recca Hanabishi! Ang tatalo sa'yo! Kumbaga kung may Kurinay, si Kuray, si Recca ay may. Sa pagtatapos ng palaro, mabubunyag nga ng dahilan kaya nagpalaro tong si Augustus Mori ay para ipapatay si Kuray dahil nagiging balakid na nga to sa kanya at para makakuha nga ng impormasyon sa kinaroroonan ng Tendoji Goku, ang itinuturing na pinakamalakas na may wagang sandata. Bale kaya nga raw nitong gawing napakalakas at walang kamatayan ang sinuman, oras na makumpleto ang anyo nito. Pero para makamtan ang kapangyarihang yun, kinailangan ngang makipagsanib ni Mori sa mismong sandata. Ang sandatang nagtataglay rin ng kaluluwa ng lumikha nito, ang karibal ni Goku na si Kaima. Bale ang pinagsanib na katauhan nga nitong si Mori at Kaima, ang pinakauling kalaban sa istorya. Pero habang hinihintay nga nila makumpleto ang final form ng kanilang Tendoji Goku, marami nga munang mga naganap sa kwento. Dahil hawak ko ang tunay na kapangyarihan! Tuloy mo, huwag kang hinto! Una, boy pa nga si Kuray matapos makaligtas sa pagkakasagasa sa kanya ni Mori. Nabunyag rin na gumagawa ng mga clone tong si Mori. At ang pinakapaborito niya nga sa mga yun ay ang pinagsamang DNA nila Kuray at Kurenai na tinawag nga nitong Renge. Bale itong Renge nga na to ay may kakayahan ring gumamit ng apoy na tulad ng isang Flame Master. At sobrang loyal nga nito sa kinikilalang ama na si Augustus Mori. Laban! Okay! Nakaharap naman nila Recca si Mori at Renge sa tinatawag na Sealed Lands. At dito nga nila nasaksiyan ang pakikipagsanib ng Tendoji Goku kay Mori. Buhay! Buhay na walang hanggan! Ang kaso, hindi pa nga kumpleto ang anyo nito at kinakailangan nga nilang ma-absorb si Ana upang mabuo ang immortal na anyo. Sandaling nakipaglaban sila Recca sa halimaw pero masyado nga tong malakas para sa kanila. Hindi yun mangyayari! Mga nilalang na nasa ilalim ng aking kapangyarihan! Hanggang sa hindi inaasahang dumating si Kuray. Hindi man nila gusto ay napilitan nga magtulungan ang magkapatid. Dahilan para mapaatras nga ang mga kalaban. Matapos ang nangyaring labanan sa kuweba, nagbabala si Kuray kay Recca na unahin lang nilang tapusin si Mori at sila na nga ang kanilang isusunod bago nga umalis kasama si Raiha at Joker. Samantala, matapos ang ilang linggo ng katahimikan, nagtagumpay na makuha ni Mori si Ana dahil sa isa sa mga nilikha nitong si Awi na nagpanggap ng isang kaklase nila Ana. Gamit ang kanyang maiwagang sandata, binura nga nito ang mga alaala ni Ana upang hindi maging balakid sa mga binabalak nila Mori. Nasaan ako? Anong lugar to? Ako ang kanyang ninja. Hindi pwedeng tumangan na lang ako dito at walang gawin. Dahil sa mga nangyari, nagkasundo nga ang pangkat ng Hokage na pumunta sa tinatawag na Sodom City para sagipin nga si Ana at tuluyan ng tapusin ang kasamaan ni Augustus Mori. Bale pansamantala nga silang nagkahiwa-hiwalay sa lugar at bawat isa nga sa kanila ay naharap sa kanya-kanyang pagsubok. Bukod sa kailangan nilang tapusin ang mga tauhan ni Mori at Kaima, kinailangan nga rin nilang harapin ang mga tagasunod ni Kuray. Gaya nga ng babala ni Kuray kay Recca, maaring pareho nilang kalaban si Mori pero hindi mababago nun na magkalaban pa rin sila. Bale hindi ko na nga masyadong tatalakayin dito yung mismong mga nangyari sa mga laban na yun dahil kakain nga yun ng maraming oras. Pero ilan nga sa mga tumatak na harapan ay ang muling paglalaban ni Lorcan at Joker, ang laban ni Aira at Raiha, si Dylan kontra sa lolo niyang si Meguri Kyoza,
Si Domon laban kay Hiruko, Emma laban kay Razen, Reka laban kay Aoi, at si Kurei laban sa clone niya at ni Kurenai na si Renge. Habang nangyayari ang lahat ng yun, sabik namang naghihintay sila Mori at Kaima na tuluyang mabuo ang kumpletong anyo ng Tendoji Goku. Buhay na walang hanggan! Samantala, upang paggandaan ang hindi maiwasang pakikipagharap sa Tendoji Goku, sinabihan nga ng dragon na si Goku si Reka na dumating na ang panahon upang makaharap niya ang ika-8 dragon na si Reshin. Dahil may mga nalalaman nga raw to na kailangang malaman ni Reka. Dahil dito, muli nga siyang pumasok sa kaloob-looban niya kung saan niya nga nakatagpo ang unang 7 Flame Dragons. Doon ay nakita niya nga ang anyong tao ng kanyang ika-8 dragon. Bago nga nito ipinaalam sa kanya na siya si Oka, ang ika-6 na pinuno ng Hokage clan at ang ama nga nila ni Kurei. At ayon nga sa naging reaksyon nila sa isa't isa, masasabing parehong-pareho nga sila ng ugali ni Reka. Sa kabila nito, agad rin nagseryoso si Oka at nilinaw nga kay Reka na hindi na nga siya isang tao ngayon. Ipinaliwanag din ni Oka kay Reka na si Kurei ay hindi talaga likas na masama. Bale pareho nga raw itinuring na Flame Master si Kurei at Reka. Pero dahil sa pag-aakalang malas ang pagkakaroon ng 2 Flame Master sa isang henerasyon, Isa lang ang dapat pagmana ng kapangyarihang ito. Pero bakit nangyaring ganito? inisip nga ng angkan na maaring may sumpa ang araw ang sa kanila at kailangang ipapaslang o mailayo. Pagkakaroon ng 2 anak ng alab ay magdadala ng kamalasan sa ating angkan. Bale si Kurei nga ang itinuring na may sumpa sa 2 magkapatid dahil sa kakaibangan nyo ng apoy nito. Isang kapangyarihang apoy na may anyo ng isang phoenix. Ang kanyang buktot na pag-iisip, ang kanyang sinumpang alab, unang anak ang dapat mawala. Pero ama, kailangan ba talaga natin gawin ito? At dahil hindi nga nila alam kung bakit ganun ang anyo ng apoy ni Kurei, inisip nga ng angkan nila na ito ang isinumpa. Aray! Oh, ang kawawa kong anak! Kung hindi lang sana pinanganak si Reka! Wala raw nagawa si Oka nung panahon na yun dahil bilang pinuno ng Hokage, obligasyon niyang sumunod sa tradisyon. At dahil dun, dinala niya nga raw hanggang sa kabilang buhay ang pagsisisi dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang anak. Ayon kay Oka, ang bawat dragon nga raw na nasa katawan ni Reka ay mga dating Flame Master na may dinadalang mga kabiguan. At yun nga raw ang pangunahing dahilan kaya nagiging isang Flame Dragon ang isang dating Flame Master. Lahat sila ay pumanaw ng may pinagsisisiyan. Sa kadahilanan yun, si Reka nga raw ang may tuturing na may sumpa at hindi si Kurei. Dahil siya ang nagtataglay ng kapangyarihan ng mga dragon kapag namatay siya ng may dinadalang kabiguan. Nakasumpa siyang maging isa sa mga dragon ng susunod na Flame Master. At ang tanging paraan nga lang raw upang maiwasan ni Reka ang kapalarang yun ay kung siya na mismo ang tatapos sa sumpa. At magagawa niya nga raw yun kung magtatagumpay siyang mailigtas si Ana. At para ipaintindi kay Reka, ikinuwento ni Oka na kilala niya ang unang katauhan ni Ana. Bale si Ana nga raw ay reincarnation ng isang prinsesang may pangalan na Sakura. Bale may isang pinuno ng isang makapangyarihang angkan na nagngangalang Takasugi ang nais pakasalan si Prinsesa Sakura. At ang kapalit nga kung papayag siyang magpakasal dito ay hindi na nga nito aatakihin ang bayan nila. Bale tumanggi nga ang prinsesa sa alok dahil bukod sa masama nga itong si Takasugi, umiibig na nga rin siya sa isang tapat na tagasunod na nagngangalang Kuheita. Dahil alam ng tatay ni Sakura ang pagmamahalan ng dalawa, pumayag to sa iminungkahi ni Kuheita na ipatapos si Takasugi sa tulong ng mga Hokage. Bali pinakausap nga ni Kuheita si Oka sa tatay ni Sakura, pero matapos nga ang pag-uusap na yun, ginusto muna makaharap ni Oka si Sakura upang malaman mismo mula rito kung karapat dapat pa tong tulungan. At mula nga sa pagkikitang yun ay agad niyang nagkasundo ang dalawa. Naipakita nga rin ni Oka at Sakura sa bawat isa ang kanilang mga espesyal na abilidad. Si Oka at ang kakayahan niyang gumamit ng apoy, habang ang kay Sakura naman ay ang kakayahang makapagpagaling ng kahit anong sugat. Sobrang natuwa naman si Sakura sa kakayahan ni Oka at ninais niyang magawa rin ang nagagawa nito. Dahil dito, pinahiram niya nga ito ng maywagang sandata na may kakayang makapagpalabas ng apoy, ang maywagang sandata na ni Sebi. Ang problema, matapos subukang gamitin ni Sakura ang sandatang yun, bigla na nga lang yung nasira. At dahil dito, naisip nga ni Oka na nangyari yun dahil sa kakaibang abilidad ng prinsesa na alis na ng sakit o sumpa ang kahit anong nilalang o bagay. Matapos malaman na may busilak na puso si Sakura, nakapagpasya nga si Oka na protektahan to.
Sa kasamang palad, nabigo nga silang tapusin si Takasugi. Dahilan para tuluyan ng sugurin ni Takasugi ang bayan nila Sakura. Habang nagaganap ang digmaan, walang humpay ang pagdating ng mga sugatan na agad namang ginagamot ni Sakura. Sa kasamang palad, noong si Koita na ang dinalang sugatan sa kanya, wala nang natitirang enerhiya si Sakura upang gamutin pa ang mga pinsala nito. At dahil dito, nabigo nga siyang iligtas ang buhay ng minamahal. Sinundan pa yun ng pagkamatay ng tatay niya sa labanan, hudyat ng pagtatapos ng kanilang angkan. Dahil dito, nawalan na nga ng dahilan si Sakura upang magpatuloy. At pinili na nga lang sumunod na rin sa kabilang buhay. Pero bago yun, sinabi niya nga kay Oka ang kahuli-hulihan niyang kahilingan. Nais niya nga raw sunugin ito ang mansyon dahil hindi niya hayaang mapasa kamay ni Takasugi ang anumang bahagi niya. Bago nga nagpaiwan dun at sinabing kung mabibigyan nga raw siya ng ikalawang pagkakataon na mabuhay muli sa ibang panahon. Nais niya nga raw maranasan na maging masaya kasama ang taong kanyang mamahalin. Samantala, tuluyan ng natagpuan ng mga kasamaan ni Reka ang kinaroroonan ng Tendojigoku. Lumabas na rin ang tunay na anyo nito at yun ang inabutang eksena ni Reka matapos niyang magbalik mula sa pakikipag-usap sa ama. Nagawa naman nilang masagip si Ana bago pa tutuloy ang higupin ng Tendojigoku. At dahil dun, nagkaroon nga ng pagkakataon si Aoi na makabawi sa mga nagawa niyang kasamaan kay Ana. Sinubukan niyang ibalik ang malay at mga alaala nito. Sa kasamang palad, nagawang hablutin muli ng Tendojigoku si Ana bago pa matapos ang ginagawa ni Aoi. Nasinundan pa ng pagkawasak ng ginamit niyang maiwagang sandata. Dahil sa nangyari, hindi na nga maibabalik ni Aoi ang malay at mga alaalang inalis niya mula kay Ana. Bago pa man tuluyang ma-absorb ang katawan ni Ana, desperado nga siyang sinubukang gisingin ng mga kaibigan at nagawa naman nilang maibalik ang kamalayan nito sa pagpapaalala sa mga pinagsamahan nila. Nagawa siyang mabawi ni Reka matapos nun. Ang kaso, huli na ang lahat. Maraming salamat, Reka. Dahil nagawa ng kunin ng Tendojigoku ang kaluluwa ni Ana na agad niyang sinundan ng kanyang kamatayan. Prinsesa! Dahil sa nangyari, makukumpleto na nga ang Tendojigoku. Si Reka ay napatulala na lamang habang si Kurei naman ay nadismaya dahil sa pinapakitang kahinaan ng kapatid. Habang nagluluksa si Reka sa pagkamatay ni Ana, muling lumabas si Koku upang pilitin nga siya na gamitin na ang kapangyarihan ng ikawalong dragon. Bale, ito na nga lang daw ang natitirang paraan upang maisalba ang kaluluwa ni Ana. Dahil oras na maging bato na ang buong katawan nito habang buhay na magiging bahagi ng Tendojigoku si Ana. Kasama nga ni Mori at Kaima at ng daang-daang pangkaluluwa na nasa loob nito. Bale, nahirapan ngang mamili si Reka dahil alam niyang oras na gamitin niya nga ang kapangyarihan ni Reshin kay Ana. Si Ana ay magiging isang kaluluwang apoy na lamang habang buhay. Gaya nga ni Kurinai kay Kurei. Dahil dito, mas naiintindihan nga ni Kurei ng higit kanino man kung gaano kahirap ang kailangang gawin ni Reka. Dahil ganun nga rin ang naramdaman niya nang mapilitan siyang gawing apoy si Kurinai matapos ipapas lang ni Mori. Habang hinaharap ni Kurei ang Tendojigoku upang makapagbigay ng sapat na oras, tuluyan nang nabuo ang loob ni Reka. Para mailigtas ang aking prinsesa, pagtitiisan ko ang lahat. Subalit bago niya magawa yon, kailangan niya nga munang palabasin ang unang 7. Tawagin mo na ang lahat ng 7 dragon.
Dadere! Saya! Homura! Tetsuna! Madoka! Louie! Goku! Tuluyan ang tinawag ni Reka ang ikauling dragon na si Reshin o Obeshi. Bale sandali nga munang kinausap ng kaluluwa ni Oka si Reka at sinabing nabigo siyang sagipin noon si Sakura na dating ang katauhan ni Ana. Kaya't sa pagkakataon na to, hindi man nila alam kung anong kalalabasan. Kailangan nga raw nilang gawin ang lahat upang mailigtas si Ana. Nasusundan nga ng muling pagsanib ng anyong dragon ni Oka kay Reka. Matapos ang ilang sandali, ipapakitang magkikita nga si Reka at Ana sa kaloob-looban ng Tendoji Goku. Pagkatapos nun, biglang nagliwanag ang katawan ni Ana at lumabas nga ang kaluluwa. Isang nagliliwanag na kaluluwang mayalin tulad ng itsura sa isang ginintoang anghel. Isang bagong kapangyarihan para kay Reka na may bubunyag nga bilang nag-iisang kahinaan ng Tendoji Goku. Isang ginintoang apoy na may kakayang magpagaling. Isang ginintoang apoy na kayang tumupok ng kahit anumang sumpa. At itong araw ang matatawag na Flame of Reka na si Ana, ang Flame of Reka. Nasusundan nga ng tuluyang pagkasunog at pagkatalo ng kalaban. Bilang resulta ng pagkawasak ng Tendoji Goku na sinasabing pinag-uugatan ng kasamaan, tuloy na ring magtatapos ang ginagampan ng tungkulin ng mga Hokage sa mundo. At dahil doon, hindi na nga kinakailangan ang mga maiwagang sandata na isa-isa na nga ring nawasak at naglaho. Samantala, kinailangan na rin magpaalam ni Kurei kay Kurenai at nangakong hindi niya ito makakalimutan kahit kailan. Humingi rin sa kanya ng kapatawaran ang ama, bagay na agad na tinanggap ni Kurei. Dahil isa-isa na nga naglalaho ang lahat, hindi matanggap ni Reka na kailangan na rin niya magpaalam habang buhay sa itinuturing na prinsesa na daan-daan na ngang umaangat papalayo mula sa kanya. Habang isa-isang nabubura ang marka ng mga dragon, pinuri siya ng kanyang ama dahil nagawa niyang wakasan ang sumpa. At dahil doon, makakatawid ng araw ang mga kaluluwa nila sa kabilang buhay ng may katahimikan. At ang kapalit nga raw ng kabayanihan ni Reka ay ang pagkawala ng kasamaan, ang pagkawala ng kapangyarihan, ang pagkawala ng Hokage, at ang muling pagbabalik sa kanya ng kanyang prinsesa na si Ana. Huh?